Hi guys, ako pala si Charlie. Ngayong video naman guys ay share ko sa inyo ang mga tips and advice para maiwasan natin na malugi sa PisoNet or ComShop ngayong 2026. Makakatulong itong video na to sa inyo dahil maiiwasan ninyo ang pagkakamali ng ibang PisoNet na nagsara. Pero bago ang lahat, hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. And pakilike na rin ang video na to guys. So tara guys, simulan natin. So yun guys, simulan natin sa number 1. Ayusin ang setup ng unit. Kailangan natin ayusin ang setup ng mga unit natin, especially sa mga unit na malag. Bilang may-ari, dapat alam natin kung ano ang mga PC na hindi madalas gamitin ng mga customer natin. Malalaman nyo yan guys kapag kaunti lang ang barya na coins out ninyo. Or kung may bantay naman kayo sa shop, pwede nyo rin silang tanungin kung ano madalas na hindi napepwestuhan na PC. And para naman mapabilis natin ang unit natin, ay kailangan muna natin na alamin kung bakit ba mabagal ang PC na ito. Baka need ng palitan ng SSD, RAM, motherboard, or mismong processor na nito. Pwede rin mag-replace kayo ng thermal paste ng processor ninyo, maglinis ng RAM gamit ang pambura, mag-brush ng motherboard, ng SSD, and mag-delete ng mga hindi ginagamit na files sa mismong drive. May mga video pala ako guys na nagtuturo ako kung paano mapabilis ang mga unit natin. Panoorin nyo na lang ito. Ang number 2 naman sa listahan natin ay i-update ang mga games and apps. Isa ito sa importanteng dapat lagi natin gawin sa PisoNet natin. Especially sa mga laging nilalaro ng mga customer natin sa atin. Katulad ng Roblox, Crossfire, Point Blank, Valorant. Dahil kapag hindi updated ang mga games sa PisoNet natin, ay possible na alisan tayo ng mga customer natin. Dahil hindi agad sila makakapaglaro. Ang gagawin na lang nila niyan ay maghanap na lang sila ng ibang shop na papaglalaroan nila. Kaya mahalaga na dapat laging updated ang mga games natin sa PisoNet. Ang number 3 naman sa listahan natin ay magkaroon ng mabilis at stable na internet. Dahil hindi rin tatagal ang customer sa atin kung hindi stable ang ISP na gamit natin. Dapat at least 100 to 200 Mbps ang gamit nating internet. And kung kaya nyo magpakabit ng backup na internet, mas maganda. Dahil kapag nawalan ng internet ng isa mong ISP, meron ka pang pamalit na isa. Katulad sa akin, ang internet na gamit ko sa PisoNet ko ay dalawa. Ang isa ay Converge at ang isa naman ay PLDT. Minsan kasi guys ay hindi natin maiiwasan na mawalan ng internet ang isa nating ISP. At kung hindi man mawalan, minsan naman ay lag. Kagaya dito sa amin, nung last month, parang 2 months ata na nagloloko ang Converge. Laging nawawalan ng internet, tapos kapag nagkaroon naman, malag naman ito. Kaya nakailang tawag ako sa Converge. Ang sinasabi lang nila ay may outage daw dito sa area namin. Kaya ang ginagamit ko noon ay ang PLDT. Pero ngayon guys, okay naman na ang Converge dito sa amin. Kaya mas mahalaga na may backup dapat kayong internet sa PisoNet ninyo. Ang number 4 naman sa listahan natin ay magkaroon ng dagdag na kita. Mas maganda na magkaroon tayo ng dagdag na kita sa pagpipisonet natin. Pero syempre, dapat align din sa negosyo natin. Kagaya ng Piso Wi-Fi, printing, Xerox, scan, loading, kagaya ng GCash, Maya, Robux, or e-load, pwede ring snacks and drinks. At kung kaya nyo magbenta ng internet sa kapitbahay ninyo, gawin nyo na din. Especially kung may backup kayo na internet. Kagaya sa akin, ang ginagawa ko sa internet ko ay yung isa ay para sa PisoNet at yung backup ko naman na internet ay yun ang ginagamit ko sa mga kapitbahay na gusto magpakabit sa akin ng internet. And kasama na rin dito ang Piso Wi-Fi. Gandang ideya ito guys para mas mapalaki pa natin ang kita ngayong 2026. Number 5 naman sa listahan natin ay magbawas ng gastos sa kuryente. Para makatipid tayo, ay gumamit lang tayo ng mga clip fan at LED light sa ating PisoNet. And para naman sa mga units, upang makatipid tayo sa kuryente, ay maglagay tayo ng auto shutdown sa ating mga PC. Kung saan kapag hindi na ginagamit ng customer ang mga PC natin, ay kusa na itong mamamatay. Kung hindi nyo pa napapanood ang video ko na to, ay panoorin nyo na lang. Tinuro ko dyan kung paano maglagay ng auto shutdown sa ating mga PC. Free lang yan guys, at wala itong bayad. Ang pang-anim naman sa ating listahan at ang pinakalas ay ayusin ang presyo. Ang kadalasan na presyo ngayon ng PisoNet kapag naghulog ka ng piso ay 4 to 5 minutes lang. Pero nakadepende ito sa kita ng PisoNet ninyo. Kaya mahalaga na i-track natin ang sales, profit, at expenses ng PisoNet natin dahil dito nyo idedepende kung magkano ang ipipresyo ninyo sa PisoNet ninyo. Kung kaya bang bawiin ang profit ninyo ang expenses ng PisoNet ninyo. May ginawa na rin akong video
tungkol sa pag-track ng sales, profit, at expenses ng PisoNet natin. Panoorin nyo na lang din guys. So yun guys, sana may natutunan kayo sa video ngayon. And bago matapos ang video na to, gusto ko lang sabihin na Happy New Year sa ating lahat. Kung may pinagdadaanan man kayong mabigat noong 2025, may mga pinagsisihan kayong hindi nyo nagawa, or kung may mga failure kayong naranasan, let go nyo na yon. Ang failure guys ay hindi siya opposite ng success. Kung hindi, parte siya ng success. At ang failure ay matawag natin itong success kung matututo tayo dito. Kaya tigilan natin ang pagsisisi sa 2025. Tanggapin natin na tapos na. At may chance ulit tayong bumangon ngayong 2026. And kung kaya mong mabuhay sa hindi maayos na 2025, ay mas kaya mong buhay na maayos ang sarili mo ngayong 2026. Yun lang guys. Sana gusto niyo itong video ngayon. And kung may katanungan pa kayo guys, ay mag-comment na lang kayo sa ibaba. At sasagutin ko ang lahat ng yan. Sana ay may natutunan kayo sa video ngayon. And kung nagustuhan nyo itong video na ito, pakilike na lang ng video na to. And subscribe na rin ang channel ko guys. Para mas ganahan pa ako gumawa ng mga gitong content. Yun lang guys. Happy New Year sa atin lahat. Hanggang sa muli. Bye bye.